what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Hi guys! Welcome sa aking channel. And for today's video, may i-review tayong bagong drone. Ito yung bagong labas ni LYZ RC ngayong 2024. Check natin kung maganda ba or sulit ba itong drone na to sa presyo niya. And pwede ba natin itong ipang vlog? Okay, samahan nyo ko. Check din natin yung camera kung malinaw. And titignan din natin yung mga features niya, gaya ng mga surround flight, photos, videos, and tignan natin yung max distance niya, kung gaano kalayo ang maaabot nito, and pati na rin yung FPV video nito, kung makakakuha tayo ng stable footage kapag malayo na siya. Ayan, titignan din natin yan. And para sa mga bago lang sa channel ko, please do subscribe and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa mga sunod kong drone reviews. Alright, check na natin drone na to. And samahan nyo ako, paliparin natin to sa labas. And kung gusto mo makita yung unboxing nito at makita ng close-up yung drone at yung mga parts niya and accessories, kaya samahan nyo ko and dire-diretso lang ang inyong panood para makita nyo yung unboxing nitong drone na to. Let's go! Alright mga ka-drone, andito na tayo sa labas para i-test itong drone na to. And kayo na ang humusga kung sulit ba to sa presyo niya at pwede ba natin itong ipang vlog. Bago natin paliparin to, shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Sir Tatutski, Sir Alex, Sir Money Mix TV, kay Aiki The Dreamer Vlogs. Shoutout po sa inyo. And special shoutout nga pala kay G. Roy. Kaya kung mahilig kayo sa OPM, sa mga raps, follow nyo lang siya. Sigurado mag-enjoy kayo sa mga music niya. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Power on muna natin yung drone. 3 seconds. Alright. Then yung controller. Yan, auto bind na sila agad. Then after that, hanapin natin yung app. Yung app niya is BS GPS Pro. Okay, ito, click natin. Okay, unconnected aircraft. Punta muna tayo sa Wi-Fi. And i-connect natin yung Wi-Fi ID. Ayan, BS GPS BY 762BB7. Connecting. Alright, connected na. Balik na tayo sa app. Okay, yan, connected na. Then enter device. Alright, eto na ang video capture natin. Yan guys, ang quality. Alright, ayan. Medyo umaaraw na.
Ano sa tingin nyo guys? Sa description nito 4K daw pero 2.7K lang siya or 2.5, mga ganon. Okay guys, ito yung quality niya, quality ng camera. Yan, ilalagay ko dyan sa taas kung ano resolution niya. Okay. Bago natin paliparin, set muna natin yung gyro. Yan, kailangan level yung drone. Ito, one press. Gyro calibration, level calibration, yan nakalagay. Alright, sunod long press para mag compass calibration. And start calibration. Ikot lang natin, 1, 2, okay. Downwards or upwards, kahit ano, pwede naman. Then, nag-beep na, double beep. Okay. So, antay lang tayo ng satellites. Since kanina pa ito nakabukas, naka-receive na siya ng 22 satellites. So, pwede na natin siyang paliparin. Antayin lang natin mag-level yung camera. Yan. Okay, para ma-arm yung motors, both sticks outwards. Yan. So, pwede na natin siyang paliparin. Alright. Kamusta ang video guys? Stabilized ba? Okay, dito ko harap. Against the light ako. Yan. Wow, grabe. Napakalinaw guys ng camera. Yan, kahit hindi siya 4K. And ilalagay ko yung camera quality niyan. Yan sa taas o dito. Okay, bago natin siya pataasin and palayuin, tingnan muna natin kung stabilize siya or hindi siya nagto-toilet bowl. Para sigurado tayo na stable yung lipad niya. Okay, camera check. Yan. So, kamusta guys yung camera? Malinaw ba? Kayo na mag-judge and comment nyo lang dyan sa baba. Comment box. Okay, test natin yung speed. Okay, speed 1. Medyo mabagal lang siya guys. Okay, speed 2. Ano, speed 1 lang pala. Yan, speed 1. Full throttle. Alright, speed 2 naman tayo. Okay, yan ang speed 2. Speed 2. Okay, yan na. Dalawa lang speed niya. Speed 1 and 2 lang. Right, test natin yung surround flight.
Alright, and yung surround flight. Medyo maliit lang yung radius guys, pero siguro mapapalaki natin yung radius nito. Okay, stop. Dito is-set natin yung radius sa 30 meters. Ayan, nag-forward siya. Ayan, nag-forward ng about 30 meters. Then, tumalikod. Then, nag-start na siyang mag-orbit or mag-surround. 30 meters ang radius. Yung kanina, 5 meters lang. So, ito ngayon, 30 meters. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Okay, click natin yung return to home. Alright, ayan, pabalik na siya. Tignan natin kung bababa. Alright, cancel natin. Test naman natin ngayon yung max height. Tingnan natin yung gaano kataas yung height nito. 50, 70, 80, 90. Medyo naglalag. Wow, 140, 150. Lampas pala to ng 120, 200, 250, 255. Nag 3, 295, 300. Alright, max height is 300 meters. Taas. Okay, tingnan naman natin yung quality ng photos. Subukan naman natin yung GPS follow.
Ito, naglalakad ako. Okay, nagpa-follow naman siya. Then, pabalik. Okay, yan, umaatras. Patras naman. Alright, subukan naman natin yung waypoint flight. Okay, yan. Nakagawa tayo ng 4 na waypoints. Okay, go. Slide. Yan, medyo malapit lang yung niya, waypoint. So, sa tansya ko, yung radius niya, yung bilog, ay nasa 50 meters lang. So, yan, maigsi lang yung nililipad niya. From point 1 to point 2. Yan, papunta na sa 3. Then last, papunta sa 4. So, subukan naman natin yung max distance nito, kung gaano kalayo ang kaya niyang abutin. Ayan, kung makikita nyo, nag-choppy-choppy yung ano natin, FPV. Siguro, mas gusto niya yung open field or walang masyadong mga puno. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Kung makikita nyo, yung ating FPV ay nag-freeze na. So, nakita ko na sa 600 meters lang yung pinaka-effective range niya. Pero siguro depende pa rin kung walang masyadong puno. Ayan, baka mag-dire-diretso yung FPV natin. Okay, so 2,400 yung max distance niya. Ayan, nakahang yung telemetry sa app. Pero dito sa telemetry sa remote, ayan, nakikita ko na gumagana yung niya, distance. So, na-hit ko na yung return to home.
other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Okay, para malaman natin kung naka-on yung obstacle avoidance sensor. Yan, makikita nyo, gumagalaw siya. Ayan. Then kapag nag-forward ka, left or right or back, lilingon siya kung saan mo papuntahin. Okay, subukan naman natin yung obstacle avoidance sensor. Ito, nasa mode 1 lang ako, or indoor flight. Okay, para ma-on yung obstacle avoidance sensor, ilong press lang natin ito. Yan, yan yung speed switch, long press. Okay, yan. Naka-on na yung obstacle avoidance sensor natin. Yun. Mabagal na beep pag medyo malayo. Then, continuous beeping kapag malapit na yung obstacle. Ayan. Siguro mga 2 to 3 meters yung layo. And gumagana rin siya kahit umaga. Kahit masikat ang araw, function pa rin siya. Okay, working yung ating obstacle avoidance sensor. So ayun, nag-warning na siya. Aircraft low power, please fly carefully. So nag-auto RTH na siya, auto return to home in 14 minutes of flight. Okay, kinancel ko muna yung auto RTH. Ayan, subukan pa natin kung mapapalipad pa natin siya. Pag low power na siya, pwede mo pa rin siyang paliparin. Yun nga lang, meron na siyang geofence. Naka-geofence na siya within 20 meters distance and 20 meters height. Yan, hindi ka na pwedeng lumayo kapag nag-warning na siya na low power. And pwede mo pa rin siyang ituloy na paliparin. Siguro antayin mo na lang yung pinaka-critical battery low power. Ayan, mapaabot mo pa yan ng mga siguro 20 minutes.
So, ayun, niland ko na siya. Hindi ko na siya pinilit pa. Pero kung pipilitin natin paliparin pa siya, siguro aabot ito ng 20 minutes of flight time. Pero sa ngayon, masasabi ko na max flight time niya is 17 minutes. Ito siya. Alright, wala siyang proper box. I mean yung may naka-label na model and yung drone. Plain box lang. Yan, buksan natin. Tingnan natin yung laman sa loob. Okay guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung variations nitong drone. Alright, ayan, L200 Pro Max. Okay. So, ito yung pinaka-basic niya. Ayan, yung walang obstacle avoidance, 1 battery, 5,708. Then, ito yung L200 Pro Max, 1 battery plus bag, 6,608. The next, yung 2 batteries, 7,608. Mas mahal siya ng 1,000. Yung 3 batteries, 8,608. So, 1,000 ang difference nila. 1,000 pesos. Then, kung gusto mo naman may kasamang SD card, yan, 1 battery plus SD card, 7,108. Then, next, ganun din. So, 1,000, add lang na 1,000. Sa 2 batteries plus SD card and 3 batteries SD card. Yan. So, make sure na i-click nyo yung link na ilalagay ko dyan sa description box para mapunta kayo directly dito sa link kung saan ko nabili para legit. Okay. Let's proceed. Okay, buksan natin. Yan. Ayan, kaya kino-close up ko lagi. Gusto kong makita din nyo yung quality nung drone. Ayan, kaya gusto ko lagi naka-close up. So, mamaya na tayo dyan. Okay, anong meron? Okay, unahin natin to. Alright, yung kanyang obstacle avoidance sensor or obstacle avoidance detector. Ayan, kasi hindi naman niya ina-avoid, dinidetect lang niya. Alright. Next, ito accessories. Okay, mga propellers. 8. Ayan, 8 extra propellers. Micro USB, charging cable, okay, screwdriver, pantanggal ng propeller, at yung kanyang joystick knob. Ito, removable. Then, may mga extra screws. Alright, next. Yan, ito yung user manual. Okay, yan, operating instructions. Basahin natin yan para alam natin yung functions nitong drone na to. Kasi minsan iba-ibang drones, iba-ibang functions, iba-ibang instructions. Kaya, ayan, basahin natin maigi. Right, next. Alright, yung kanyang app manual. Ito yung ginamit, VS GPS Pro. Ayan, nagamit na natin dati sa ibang drone to. Kung di ako nagkakamali, kay S188. Yan, VS GPS Pro. Scan lang natin to for iOS. Yan, Android, Google Play. Yan, scan lang natin yan para makuha natin direct yung app. Or pwede rin nating i-search. Alright, installation para sa obstacle avoidance device. Ayan. The next. Okay, ito muna pala. Ayan, yung phone holder para doon sa
remote. Detachable siya. Kakabit natin niya mamaya. Okay, next. Okay, yung extra battery. 7.4 volts, 1600 mAh. Then dito yung charging port. Then ito yung connector para dun sa drone. Next ay yung remote. Okay, parang nakita ko na tong remote na to. Ayan. Ito yung kanyang antenna. Okay, kung makita natin yung antenna is fake. Walang wire. Sa kabila, wala rin. So, fake antenna lang. Nandito yung antenna niyan sa loob. Tingnan natin yung mga buttons. Check natin kung ano mga functions nito. Right, unahin na natin yung power button. Next, yung GPS on and off. Short press, headless mode. Long press, 1 key take off and 1 key land. Next, gyro calibration and compass calibration. Return to home. Then dito yung kanyang camera or gimbal tilt up and down. Then dito ay 1 press pag-take ng pictures, then long press pag-record ng video. Then ito yung speed niya. Right, dito yung phone holder. Okay, ito yung holder ng controller. Ayan, mas maganda, meron siyang grip. Madaling hawakan. Right, and ito yung ating joystick. Medyo malambot. Pero ayan, mukhang maganda, malambot siya. Then dito sa side yung charging port. Indicator light. Alright, yan yung kanyang display. Napakaliwanag guys. Kaya siguradong kitang-kita natin to sa umaga. Yan, kahit mataas ang araw. Or maliwanag ang araw. Alright, ito palang knob ay kailangang i-screw. Ayan na, meron siyang screw. Push lang natin. Ayan, gamitin natin yung kasamang screwdriver. Ayan, para ma-fix natin yung knob. Screw lang natin. Screw in lang natin siya. Ayan. Okay, yan. Para hindi matanggal yung knob. And meron pa ako nakuhang gift guys. Ayan, nakalasulat gift, sticker na owl, at isang micro SD card reader. Next, eto na yung drone. Okay. Ito ang manufacturer niya, LYZ RC. Okay, dito yung lagayan ng obstacle avoidance sensor. Tatanggalin lang natin yan. Yan, and then i-snap lang natin yung sensor dyan. Ito. Okay. Dito sa left arm may nakalagay na GPS drone. Yan, and then ito yung kanyang gimbal cover. Yan, basta may mga 2-axis, 3-axis gimbal, meron siyang gimbal cover para hindi masira yung gimbal natin.
Right, sa ilalim, ito yung power button. Then, ito yung optical flow camera. So, hindi ko alam kung pwede rin siyang camera pababa, downwards, or optical flow camera lang yan. Tingnan natin, malaman natin sa flight test. Right, made in China. Then, ito, may ilaw siya dito sa ilalim. Yan, and dito sa front, yan. And then, pinaka headlight niya. Okay, brushless motors. Mamaya titimbangin natin yung weight nito. Tingnan natin kung tama yung sinabi nila na less than 250 grams. So kapag ganun, hindi na kailangang i-register to sa ibang bansa, sa ibang parts ng bansa or abroad. Dito sa atin hindi na kailangan. Okay, mini siya guys, pero mabigat. Alright, check natin yung camera. Tanggalin natin itong gimbal guard or gimbal cover. Ayun, press lang natin sa ilalim. Then, yan. Nilagyan nila ng foam, siguro para wag matagtag, para hindi masira during transportation or delivery. Right. Ang sabi dito is 4K video, pero alamin natin yan. Ilalagay ko yung resolution nito diyan sa screen, kung anong resolution niya, kung 4K nga ba to. Sabi nila 4K 30 fps, and meron siyang 2-axis gimbal, 1 and 2. Wala siya nung side to side. Kaya check natin yung performance nito. Ay, may nakalimutan pa ako guys, ay yung SD card slot. Iyan, meron siyang SD card slot. Kaya makakapagkuha tayo ng pictures kahit malayo na or mag-cut na yung FPV natin sa cellphone. Okay, gusto ko yan. Okay, very nice. Well made. And dito yung battery slot. Battery compartment. Try natin i-power on. Okay, power on natin. Okay, long press. Yun. Alright, kailangan mo na natin ilapag siya sa leveled surface para mag-level yung kanyang gyro. Yan, nagbi-blink na. So, kailangan nating buksan yung remote para mag-pair. Wow, nag-pair na pala kagad. Okay, check natin yung 2-axis gimbal. Okay, working. And sabi sa camera na to, may EIS. So, check natin yung footage nito sa flight test. And ito, mukhang gagana siya kapag lumilipad na. Ayan. Test din natin yan. Power off, long press.
And check natin yung weight. Right, 00. Ayan, total weight niya kasama na yung battery and yung obstacle avoidance sensor. 229.9 grams. So almost 230. And hindi pa siya umabot ng 250. So safe ito. Hindi na kailangan i-register sa ibang countries. Okay. Test naman natin kapag wala yung, or timbangin naman natin kapag wala tong obstacle avoidance sensor. Okay, balik natin yung takip. Again, 215 grams. Alright. Tama yung sinabi nila na sa description is 216 grams. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alright, so nakita nyo na yung kakayahan nitong drone na to. Ano sa tingin nyo, guys? Sulit ba o hindi? Please comment down below kung anong masasabi nyo sa drone na to. And kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong video or drone review. Maraming salamat sa panonood. This is Tech DIY. Signing off. Bye-bye!